Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, Amerika ay muli na namang sumalakay sa Iran at merong 10 lugar na binomba ang mga jet fighters ng Amerika. At lahat ito ay mga missile facilities, drone facilities na nandyan malapit sa Strait of Hormuz. Ito ay bunsod dahil sa pagsalakay na naman ng Iran sa mga oil tankers na lumabas, lalo na yung oil tanker na galing ng Qatar na palabas na ng Strait of Hormuz. Kaya ito ang sinabi ni Trump na kung gawin ng Iran na parang normal na lamang ang pag-atake ng mga oil tankers, ng mga barko na pumasok at lumabas diyan sa Strait of Hormuz, ay baka hindi na mag-exist itong IRGC dito sa balat ng lupa dahil gagamitan na ng full military force ng Amerika ang IRGC kapag palagi nilang ginagawa ang mga pag-atake na ito. Well, meron tayong video na hiram sa ating magaling na vlogger, walang iba kundi si Good News PH. Ito ang video atin panoorin. Amerika muling naglunsad ang panibagong opensiba laban sa Iran. Ito ay matapos magsagawa ng panibagong pagsalakay ang Iran sa bansang Kuwait, Bahrain at sa isa pang pangkomersyal na barko na nagdadala ng langis mula sa bansang Qatar patungong United Arab Emirates. Tinarget ng Iran military ang Kuwait, Bahrain at ang MT Kiko matapos bombahin ng US Central Command ang mga drone at missile facility ng Iran malapit sa Strait of Hormuz. Inilahad ng US Central Command na gamit ang puwersang panghimpapawid at pandagat ng Amerika ang bagong opensibang kanilang inilunsad ay tinamaan ang 10 Iranian military target sa iba't ibang lokasyon malapit sa Strait of Hormuz. Okay, at dito sa unclassified videos na galing sa CENTCOM, makikita natin, no? Ito yung 10 site dyan sa Hormuz na pinasabog ng Amerika. Ayan, no? Walang nagawa ang Iran. Ano ba namang gagawin nila? Hindi maghintay na matamaan sila ng missiles ng Amerika. Makikita ang larawang ibinahagi ng Iranian source na ang kanilang pinakabagong Talye anti-ship cruise missile na kayang tamaan ang target sa mahigit 1,000 kilometro. May bilis na 700 kilometro bawat oras at merong 400 kilong warhead ay tinamaan at winasak ng US airstrike. Ang panibagong pag-atake ng Amerika sa Iran ay kinumpirma mismo ni President Trump sa kanyang social media account. Babala ni President Trump sa Iran, huwag silang magkakamali na ulitin at gawing normal ito sa Strait of Hormuz dahil baka ito na ang magiging katapusan ng Islamic Republic of Iran. So atin balikan tong sinabi ni Trump kahapon that there may come a point where we are no longer able to be reasonable. So darating na sa punto na wala na tayong mabuting maiisip, sabi ni Trump, kundi gamitin ang ating full military capabilities. Andin tapusin ang trabaho na naumpisahan na very successful, di ba? Yung sabi ni Trump, wala na kayong Air Force, wala na kayong submarino, wala na kayong barko, wala kayong eroplano, wala na kayong mga anti-aircraft. So anong pang gagawin nyo? Kasi ngayon, lumaki ang ulo nitong Iran dahil nakarecover sila ng mga hindi nasira na mga missiles at mga drones na hindi nasisira. Di ba yung natabunan na mga binomba na underground tunnel na nabuksan nila ay na-recover nila yung mga missiles at drones. Kaya lumaki ang ulo, akala nila na kaya nila ang Amerika. Kaya ito, if that happens, sabi ni Trump, na ginagawang normal na lamang ng IRGC ang pangbubumba, pag-atake sa mga oil tankers na dumadaan sa Hormuz, well, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. Parang ito rin yung sinabi ni Trump noon na ibalik ko kayo sa Stone Age. Ibalik ko kayo sa Dark Ages.
sa medieval period, mas masahol yung Stone Age eh. Kasi yung Stone Age yun yung panahon ni Baruch, yung nakabahag lang yung mga tao at mga bato yung kanilang mga daladala na kagamitan, di ba? Ibig sabihin, kung Stone Age ay wala na, bato na lamang, mga graba, mga bato na lamang ang Iran dahil sa pupulbusin. Pero hindi gawin ni Trump yan. Kasi si Trump ay isang negosyante. Alam niya, paikot-ikutin niyang Iran na yan, kahit gaano katigas yan, ay meron pa rin makuha ang Amerika na maganda para sa ekonomiya ng Amerika diyan sa Iran. At ang tingin ko diyan, walang iba kundi yung Kharg Island na depository ng mga langis nitong IRGC at ng Iran government. At yung sinabi naman na pulbusin, gawing gawing gravel ang Iran. Medyo hindi kasi yan pwede kasi inhumane. Kasi madama yung hindi IRGC, hindi naman lahat ng nakatira sa Iran ay IRGC. Merong mga pro-democracy diyan. Kaya hindi gagawin ni Trump yan. Yun ay bluff lamang yun, bluffing para matakot itong IRGC. Pero kapag medyo sasakit ang ulo ni Trump ay talagang bumbahin sila ng malalakas. Ngayon, kapag isalin natin sa equation ang Israel sa pangbubumba, mas matindi ang Israel, walang patawad yun eh. Si Trump ay paano-ano lang si Trump eh. Parang siso, bumba ngayon, hindi bukas. Bumba bukas, hindi ngayon. Ang Israel ay bumba ng bumba, walang bukas-bukas eh. Hindi katulad kay Trump na nakabalansi palagi yung aksyon niya. Very proportionate yung kanyang aksyon para hindi siya kukontrahin ng China at Russia. Kaya nga, walang pakialam dyan ng China at Russia sa gira ni Trump dyan eh. Kasi alam nila Putin at Xi Jinping na proportionate ang atake ng Amerika sa Iran. Hindi kagaya ng Israel na talagang natutudas yung mga opisyal eh. Kahit yung bagong commander ng IRGC, di ba, si Amit Bahidi, deadball na dahil sa Israel. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Gagamitan na ba ni Trump ng pinakamalaking bomba, the mother of all bomb, ang Iran kapag patuloy na magmatigas ito diyan sa Strait of Hormuz? Paki-comment sa ating comment section down below at sa aking mga bagong bisita. Maraming salamat sa pag-subscribe at sa aking mga followers. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.